Kumusta, taga-Panayam? Hindi yung tama, kumusta po kayo? Ako si Kininyin. 21 taong gulang, undergraduate, kolehiyo, yung universidad. Kilala mo ba ako? Baka naman kilala kita. Hindi naman siguro, di ba? Kininyin, binabati kita. Umasa ka sa Panayam. Ha? Pumasa. Tapos na. Kailan na ba ako pwedeng magsimulang magtrabaho? At saka, okay lang sa akin ang sweldo at benepisyo. Pwede rin ang overtime. Sandali, mali ang pinasukan mo para sa trabaho yon. Sa kabilang silid ang panayam ng kumpanya, tapos na kanina. Dito naman, naghahanap ako ng cashier sa upa. Ako si Lo Yunhe mula ngayon. Magka-share na tayo sa upa. Ikaw pala. Anong gagawin ninyo? May gustong kumitil ng buhay mo. Sisiin mo na lang ang masamang kapalaran mo. Nakasagasa ka sa maling tao. Saklolo. Saklolo. Huwag kang lalabas sa gabi mula ngayon. Kapalaran ba talaga o gawa-gawa lang? Parang buhay. Mula pagkasilang, nasa laro ka na. Kung hindi tayo nagkita ulit, baka iba ang naging takbo ng kwento. Bayani sa distress. Ka-share sa upa. You. Ngayon, hayagan na lang bang nangloloko ang mga masasamang tao? Akala mo ba tanga ako? Kin-uin-uin. Bantayan mong mabuti ang babaeng yan. Talagang bantayan mo. Ruby. Anong sinabi ko sa'yo? Pamahalaan mo ang pusa mo para makastay ka dito. Ayusin mo ang gamit mo, umalis ka na agad. Sa wakas, nahagilap na kita. Sino ka? Binibining unuin. Ako si Boss Luo. Kaibigan ni Luo Yunhe. Pinapasundo ka niya pauwi. Sinusundan ba niya ako? Talagang manyak. Iba't ibang paraan para mapauwi ako sa kanya. Hindi naman kami magkakilala. Pakisabi mo sa kanya. Salamat sa kanyang kabaitan. Sundan mo siya. Opo, boss. Bini-bini. May problema ka ba na kailangan ng tulong? Wala naman, ate. Tumingin lang ako ng pwedeng upahan. Nen, para sa view ng bahay sa tuktok ng bundok ka pala. Hindi mura yun pero nung isang linggo. Biglang may sumulpot na bagong yaman, 10 taon ang inarkila ng isahan. Pang down payment na yan ng ilang bahay. Ano sa tingin mo, may sira ba sa ulo? Malamang, mayamang walang magawa. Kapag nakasalubong mo ang ganyan, mag-ingat ka. Hoy, Direktor Luo. Maligo ka muna. Pagpasok pa lang, maligo na agad.
May katarantaduhan to. Ano, gusto mo bang tulungan kita? Mukhang masaya kapag kasama siya. Hindi naman pwedeng pahirapan ka. Aray, Ayos ka lang. hoy, manyakis. Sino ang nagpabalik sa'yo? May masamang balak ka sakin. Parang gwapo naman pala siya. Gwapong-gwapo. Dito ka natitira. May mga kumot at mga simpleng damit na. Paano niya nalaman na gusto ko ng berde at mga aso? May kakaiba, may daladala to, kailangan kong linawin. Pera o katawan ang habol? Ang mahal siguro ng upa dito, no? 5,000 piso. Naku, wala pa akong trabaho ngayon. Kahit magkatrabaho ako, hindi ko kayang magbayad ng kalahati. 500 piso bawat buwan. Ha? 500? Impossible. Hindi pwede. Hindi pera ang habol, sigurado dapat akong umalis. Aray ko. Hindi pwede, Ginoong Loo, ako. May interview ako bukas, aalis na ako. Salamat sa pag-imbita sa akin. Paalam. Loo yun he, manyakis ka. Tingnan natin kung paano ka tatakas. Naku, palabasin mo ako. Loo yun he. Buksan mo ang pinto. Loo yun he. I feel sa number 15 Youth Road. Bilhin mo ang lahat ng lupa sa loob ng 5 kilometro mula sa hostel na yon. At sabihin mo sa may-ari ng hostel magpalit siya ng trabaho. Gawin mo ang sinabi ko. Ang aga-aga, saan ka pupunta? Hihi. Sa ganyang lalaki, kailangan ng talino, hindi lakas. Gising ka na? Maaga pa to. Hindi na ako makatulog. Ito ang kontrata sa pag-upa, tingnan mo. Kuya, ang laki naman ng biro mo. Bawat buwan, si Inyin ay magbabayad ng 500. Kayon he bilang upa. Lahat ng iba pang gastos, sagot ni Yunhe. Hoy, close ba tayo? Yunhe pa. Bastos. Ang tanging kondisyon ni Yunhe. Ang privacy ng roommate ay higit sa pagkausyoso. Huwag magtanong si Inyin tungkol sa nakamamatay na privacy ni Yunhe. Maliban sa mga problema sa puso. Ano ba to? Privacy pa? Ako. Kahapon pa lang nakita na ako ng buo. Paano naging ganyan ang kontrata? Di batas. Privacy ko. Ano? Gusto mong makita rin? Sino ba ang may gusto? Ituring mo na lang na house rule. Ano? Natatakot ka bang lokohin kita sa 500 mo? Kininyin o kininyin? Ano ba iniisip mo? Tiyate. Dapat ba yung kontrata, 2 kopya? Huwag nang masyadong formal. Ikaw na ang mag-ingat. Parang hindi naman siya ganun kasama. Medyo gwapo pa.
Baka pwede nang subukan. Sige, maniniwala ako sa'yo ngayon. Congratulations sa pagiging unang roommate ko. Huwag kang magsalita ng malambing. Roommates tayo, hindi live-in. May interview pa ako, aalis na ako. Ako na ang bahala sa hapunan. Huwag kang umasa sa akin para bumili ng pagkain. Wala akong pera. Naku, MS. Kin. O, bagong aplikante. Huwag mong sayangin ang oras ng admin. Balik ka na lang. Kung marunong kang lumugar, umalis ka na. I print MO2. May investor ako sa alas 10. Blue Star Finance. Malaging packaging, MS, Hinwin. Exempted ka SA interview. Position, Group Audit Center. Financial Assistant. Ako. Congratulations sa pagpasok sa Blue Star Tech, Feature Accountant Kin. Paano mo nalaman na natanggap ako? At wala man lang akong interview. Pinapasok na agad ako bilang accounting assistant. Talagang hindi ka panipaniwala. Ang ginto, laging kumikinang. Ikaw ang gumawa ng lahat ng to. Saan ako marunong magluto? Wala nga akong bigas na binili. Mula sa Mituan Yupsuan Delivery. Ay, ang tanda na ng steak na to, pwedeng pang pustiso ng tatay ko. Sa susunod, huwag mo nang i-order dito. Wala sa lungsod na ito ang iyong probinsya at ang iyong tatay. Bakit ka ba talaga nagpupumilit na manatili rito? Sinusubukan niya ako, pero wala namang masama kung sabihin ko sa kanya. 3 dekada ng accountant ang tatay ko, siya ang sinisisi sa peking accounting para sa boss. Binali ng mga iyon ang gulugod niya. Banta. Banta na kung magsalita pa kami, papanawin ang buong pamilya namin. Kulang ang ebidensya sa isinumbong mong tax issue. Bagaman bagong graduate pa lang akong accounting student. Darating din ang araw na ako mismo ang magtatanggal ng maskara nila. Madali para sa kapital na durugin ang ordinaryong tao. Ngunit kailangan may maging batong magpuputol ng ngipin. Malalatin na ako. Uminom ka, ihahatid kita. Hindi na, sasakay na lang ako ng traffic sa rush hour. Dadaan naman ako. May driver ka talaga? Hindi ba sabi ko palitan mo ang ride-hailing car? Bakit ito ang dinala mo? Sakay, ordinaryong ride-hailing lang ito. Kilala mo ba si Boss Lou? Yung kasama ko hanggang sa baba ng building ko. Siya raw si Boss Lou. Impossible. Kung talagang si Boss Lou siya, paano siya magrerenta ng bahay? Ay, mali kayong lahat. Kasama ko lang siya sa renta. Roommate ko siya. Ano? Kasama mo sa renta ang anak ng pinakamalaking kliyente ng kumpanya namin? Ay naku. Wala na. Kung malaman nila, nakasama ko sa renta ang isang lalaking manloloko. Talagang kakalat iyon.
Kahit sa ilog Huanghe maligo, hindi na ako makakalinis. Kinuin-uin, ikafpia ito? Tingnan mo ang ginawa mong financial report. Kulang ang numero at mali ng malala. Paano ko ito i-report sa kliyente? Isang estudyanteng umangat dahil sa koneksyon. Gusto lang maging Rina sa isang iglap. Hiya. Payo ko sa iyo. Mas maiging mag-empeke ka na at umalis ka na. Tama naman ang orihinal na dokumento noon. Siguradong binago niya yon. Maliit na bagay, ako na ang bahala. Oo. Tama ang datos sa orihinal, pwede kong iharap at ikumpara sa harap ng lahat. Sige, kunin mo ang orihinal. Tingnan natin kung kaya mong ilabas. Ay, talagang pasensya na. At saka kahit na may labas mo talaga. Gaya lang yan ng pagkatao mo, bulok na relo. Ito ba ang antas ng auditing nyo sa Blue Planet? Paano nagkamali ng ganito kalaki ang numero? Magrereklamo ako. Walang problema ang orihinal. Ito ang sinira at binago na scan. Nasaan ang orihinal? Pakita nyo sa amin. Baguhan lang siya, paano niya magagawa ng maayos? Sa tingin ko, ito ang orihinal niya. Ikaw ang sumira ng orihinal ko. Anong nangyari? May problema, Boss Luo. Binubuli si MS Kin sa conference room. Ano? Pupunta na ako. Hai naku, ikafpa ang nambub intang. Na-upload na sa cloud ang original 10 minuto ang nakalipas. Ayon sa sending record, binago ni MS Yuan ng 11 oras 42 minuto. Tapos ipinasa sa group chat. MS? Su, ano ang paliwanag mo? Pasensya na. Ako ang nagkulang. Tuloy ang meeting. Sagipin mo na naman ako. Nagkataon lang ba o sinadya? Sakay na, uwi na tayo. Salamat ngayon. Pero totoo bang ikaw ang here ng Lu Group? Balang araw, papalitan ko ang pangalan niya. Sabi-sabi sa group backer ako dahil sa'yo lang. Kaibigan lang ako ng here ng Lu Group. Nandito lang ako para sa trabaho. Gabi na, usap na lang tayo sa bahay. Nasa bahay na tayo. Kailangan nating mag-usap. Anong sasabihin mo? Sabi mo, kaibigan mo ang here ng Lu Group. Eh bakit lahat sila, ikaw mismo ang here? Ay, siguro dahil kaninang umaga. Kotse niya yung hiniram ko. Kaya pala. Sabi ko na, di naman mukhang grab. Kaya pala lagi mo akong inaagapay. Sa tingin ng buong kumpanya, parang backdoor lang ako. Gusto kong umasa sa sarili ko. Para maging matatag dito, hindi para maging maskot. Tinanggal ko lang ang hadlang na nilagay ng iba. Hindi kita binigyan ng espesyal na trato. Gusto ko lang protektahan ang mahalaga sa akin. May problema ka ba?
Huwag kang lalapit ng ganyan. Maniwala ka sa akin. Ayoko lang na maapi ka. Yinyin, 6 na buwan na tayong di nagkita. Ikaw? Hindi ba doon pa rin sa motel na puno ng ipis? Ako. Lumipat na ako ng co-living space sa Cloud Peak Residences. Pasyal ka minsan. Cloud Peak Residences? Huwag kang magyabang. Sobrang mahal ng lugar na yon. Haka lang, yan SAM Gabik lang yaman. Saan mo nakuha ang pangrenta? Halos lahat ng renta, kasama ko ang nagbabayad. Di lang gwapo, mabait pa sa kin. Teka, itong Petek Felipe, 7 lang sa buong mundo. Bakit kanya piniling maging kasama? Gusto ka sigurang alagaan parang ibon. Si Luyon hilang naman ay. Kaya alaga ka na niya ngayon? Mayaman ka na. Ikaw na ang bahala sa bill. May babayaran pa akong bahay. Ano nang napakamahal? Waiter, bill please. May isang ginoo na po ang nagbayad. $230,000. Bakit kanya piniling maging kasama? Gusto ka sigurang alagaan parang ibon. Pero bakit ako, ordinaryong tao lang? Ibon, mas magaling ka pa sa kung maglabel ng tao. Yunhi. Lumabas na ang work evaluation ko. Promoted na ako mula assistant, regular na ngayon. Pwede mo na akong tawaging accountant kin. Alam pa magbigay ng regalo. Marunong din pala sa babae. Pero parang wala namang alam sa sariling buhay, no? Ay, kasama mo naman ang napakagaling na kasama. Kung sino man ang pakakasalan niya, siguradong mahihirapan. Akala ko ba manyakis pala, di ba? Hindi ito mga bagong litrato ko. Ito, 1 taon na ang nakalipas, divi pa lang ako. Ito naman, nung papasok pa lang ako ng kolehiyo. Ito, nung high school pa ako. Bakit kanya piniling maging kasama? Gusto ka sigurang alagaan parang ibon. Niloko niya ako. Di aksidente ang pagpili niya sa kin bilang kasama. Siya. Tinututukan niya ako. Hindi ko akalain. Nalaman mo rin. Ngayong alam mo na rin ang ibig sabihin, di ba? Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Huwag kang magpanik. Sinasabi ko lang, nilabag mo ang house rules. Privacy ng kasama higit sa curiosity. Kaya sa susunod na buwan, ikaw na ang maglilinis ng lahat. Privacy. Privacy ang pinag-uusapan mo. Lu Yunhe. Ano ba tong mga litrato at impormasyon ko? Wala bang privacy ang privacy ko? Naghahanap ka lang ba ng kahati sa upa para gawin akong alaga? Huwag kang lalapit, binabalaan kita, grabe na ang paglabag mo sa kagustuhan ng babae.
Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi kita kilala, nagkataon lang talaga. Na naging roommate kita. Wala akong alam sa ugali at nakaraan mo. Palagi kong iniisip, tinulungan mo ako. Kaya siguradong hindi ka masamang tao. Pero marami kang sekreto, hindi ko kayang makisama. Sa ganyang roommate. Hindi ko pa masasabi ang sekreto ko. Paano kung sabihin kong, kailangan kitang magligtas sa buhay ko, maniniwala ka ba? Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo. Maniniwala ba ako sa'yo, Lu Yunhe? Maligayang pagpasok sa Blue Star Tech. Feature Accountant Kin, Lilam. Na-upload na sa cloud ang original 10 minuto ang nakalipas. Ayon sa send record, binago at pinasa ni MS Suyuan sa group chat. Nang 11:42 Uhr. Baka may talagang mahirap sabihin siya. Galit ba siya sa akin kaya umalis? Bakit niya sinabing kailangan ko siyang iligtas? Hindi pwede. Kailangan kong malaman ang totoo. Resulta ng pagsusuri, paranoid personality disorder. Si Lu Yunhe. Type I trauma at dissociative disorder. Baka naman. Nagkamali lang talaga ako sa kanya. Ruby o Ruby. Sa tingin mo, masamang tao ba si Yunhe? Kahit na mabuti naman siya sa akin. Mapagkakatiwalaan ba talaga siya? Hindi pwede, kailangan na nating umalis. Tulog ka na ba, Yinyin? Hindi ka ba natakot kanina? Pasensya na. Tulog ka na ba, Yinyin? Nalaman ko ang sekreto niya, baka gusto niya akong patayin? Kailangan kong makahanap ng paraan para makaalis dito. Ay, hindi. Paranoid personality disorder siya. Siguradong hindi niya tayo papaalisin ng madali. Saka, niligtas din niya ang buhay ko. Ruby, kung hindi dahil sa kanya noon, ipapaampon na kita. Hindi ako pwedeng maging walang utang na loob. Tutulungan ko siyang gumaling. Nandyan ka pa ba, Yunhe? Naisip ko na. Bagamat mayaman ang pamilya ko nang ipinanganak ako. Dahil dito, napakahigpit ng nanay ko sa akin. Sa ilalim ng kanyang otoridad, pinalayas niya ang tatay ko. At sinubaybayan ang lahat ng lumalapit sa akin. Wala akong mga kaibigan. Lalo na ng kasintahan. Lahat dahil sa kanya. Ngunit ano ang kinalaman ko dyan? Ibig kong sabihin. Bakit mo sinabing kailangan mo ako para mailigtas ka?
Dahil sinabi ng doktor, dito may sakit, kailangan ng buhay na tao bilang gamot. Hindi ako doktor, wala akong magagawa para gamutin ka. Sinabi ng doktor, kailangan kong makipag-ugnayan ng malapit sa ibang tao. Dahil matagal akong nasa ibang bansa, umuulit at lumalala ang sakit. Kaya nang umuwi ako mula sa pag-aaral sa ibang bansa, naisip kong makipagbahay. Upang magamot ang sariling sakit. Sige, ngunit bakit ako? Napanood mo ba ang isang pelikula? Lenan. Ang tawag ay The Truman Show. Naman, ang lalaki ay nabubuhay sa isang reality show. Lahat sa paligid niya ay gawa-gawa ng production para sa kanya. Para ituring na tunay na mundo. Lanan. Ang unang bahagi ng buhay ko, nabuhay ako sa ganoong mundo, kaya kahit na ang pag-a-apply mo para sa pagbabahay, ang mga tao bukod sa iyo, ay inayos lahat ng nanay ko. Kaya't kinolekta mo ang impormasyon ko. Paumanhin. Lumang bisyo na. Hindi ako makapagtiwala sa sinuman. Kaya, kailangan kong tiyakin na totoo ka. O isa pang sumpa ng nanay ko sa akin. Naiintindihan ko na ang hirap mo, ngunit kailangan ko pa ng kaunting oras para mag-isip. Ang regalo mo, itago mo muna. Hindi naman ito para sa'yo. Bakit ako? Ang tunay na dahilan, malalaman mo rin, Yinyin. Ay, bagamat pinatawad na kita, ngunit ikaw ang unang lumabag sa aking privacy. Aray, kaya't parusahan kita, ubusin mo itong hell-spicy pickled cucumber. Ayan. Ang daming sili. At hindi ang paghihiganti ni Accountant Kina. Bless you. Hindi ba maanghang? Mas matamis kaysa sa luha ng iba. Ikaw na ang bahala sa gawaing bahay buong buwan. Ngayong gabi, pag-uwi ko, titingnan ko. Hindi ka pa aalis? Aalis na, bilisan mo. Kahit hindi dito ang huling hantungan mo. Dito tayo unang nagkakilala. Mabuti ka ba sa kabilang buhay, Tangdo? Ay, sa itaas pala. Kapag namatay ang aso, siguradong pupunta sa langit. Tangang luyon he. Magbibigay ng regalo, hindi pa harapan. Pero hindi ko naman nabanggit ang lugar na ito. Maraming nangyari, bibili na lang ako ng regalo. Para pasayahin siya. Magugustuhan niya siguro.
Yinyin, nakauwi na ako. Binilhan kita ng paborito mong crab soup dumplings, tikman mo. Wala talaga akong oras maglinis ngayon. Huwag ka nang magalit, bumili ako ng robot vacuum at dishwasher. Bukas na darating. Pumunta ka sa ilog ngayon? Hindi ko sinasadya na subaybayan ka. Yung collar, para kay Tangdo iyon. Walang paliwanag na kailangan, Ginoong Luo. Gawin mo ang gusto mo. Isang ordinaryong babae lang ako, wala akong karapatan. Regla ba to? Hindi naman. Sa pagkalkula ko, 1 linggo pa. Umalis ka. Wala akong oras maglaro ng bahay-bahayan dito, Ginoong Luo. Anong nangyari, Inyen? Galit ka pa ba sa akin? Hindi ba't napagkasunduan natin? Huwag mo akong tawagin ganyan, tawagin mo ako sa buong pangalan ko. Kin Yin Yin. Baka pumunta rin siya sa commercial district ngayon. Pumunta ka ba sa commercial district? Sino ang napagalit sa'yo? Papatawad ko siya. Hanggang kailan mo ako lulukuhin? Luyon he. Ilan pang babaeng tumutulong sa iyo sa labas? Kung alam mo na, huwag mo na akong pigilan. Kahit na, mabuti ka sa akin at kay Ruby, hindi ko papayagan. Ang isang sinungaling, isang stalker. At ang nagpahirap kay Tangdo hanggang sa huling hininga. Ex-wife ko yon. Kapag nakita niyong bumaba siya, agad na dalhin pabalik. Tayo na. Anak siya ng Lin Group. Isa rin siyang childhood friend ko. Pero hindi ko siya naging interesado kahit kailan. Ang Lin Conglomerate. Iyong pangalawa sa pinakamalaking real estate sa buong bansa. Ganitong mayaman ayaw niya. Paano pa ako, si Kin Yin Yin? Yin Yin, gising na. Naalala mo ba yung The Truman Show na sinabi ko? Siya ang unang traidor sa peking mundo ko. Noong bata pa ako, hindi ko naintindihan. Nang lumaki na ako, doon ko lang nalaman na ang dahilan kung bakit kami naging childhood friends at nag-aral sa iisang paaralan ay dahil sa plano ng nanay ko. Ah, ganun pala. Ang walang pagmamahal na pagsasama, parang kulungan ng buhay. Kung kayang kontrolin ng nanay mo ang mayamang Lin, edi ibig sabihin, iyong pambansa maging pangmundo, na number 1 sa real estate, ang anak niyang lalaki. Hindi ko sinadaling itago sa'yo. Natatakot lang ako na iba na ang tingin mo sakin. Para sakin, mas masakit pa yon kaysa sa paranoia. Sinabi mong ex-wife mo siya, edi meron kayong nakaraan. Ang marriage certificate, nanay ko ang nag-ayos gamit ang kopya ng passport. Tingnan mo ang petsa noong nasa abroad ako. Kaya ko siya hinanap ngayon para pirmahan ang annulment. At yung huling halik parte ng kasunduan. At saka, bakit niya madaling bibitawan ang ganitong pagkakataon? Dalawang malaking pamilyang magsasama, iiwan dahil sa kin. Ang huling halik, utang ko talaga yon sa kanya. Dahil arranged marriage kami simula pagkabata. Pero negosyante rin siya. Malaki ang binayaran ko para pumayag siya. Ang 20% ng share sa Luo Corporation. Huwag mong isipin na mag-aalala ako sa iyo sa numero lang. Ilan pa ba ang kailangan mong ipagsorry? Ilan pa ba ang sikreto mo? Patungkol kay Tangdaw. Dahil pareho kayong pinakamahalaga sa akin. Gusto ko lang kayong protektahan. Protektahan? Ano ako sa'yo? Karagdagang kasulatan?
Kayong dalawa ang tahanan. Isang tahanang walang sisi. Walang kasunduang pag-aasawa sa pagkabata. Gusto ko pa ring umalis. Ang binata ng Luo at ang accountant sa hostel. May bundok na agad sa pagitan natin. Ayokong maghintay hanggang gumaling ka. At itapon na naman akong parang manika sa The Truman Show. Tutulungan kita sa paggamot. Pero pagkatapos nito, aalis na ako. Yin. Hindi kita minanika. Bawat salitang inis at galit mo. Mas totoo kaysa sa mga kontratang iyon. Totoong itinago mo ang pagkatao mo sa 30 taon. Ipinagpalit mo ang shares para sa pirma ng ex mo. Ngayon totoo na? Lo Yunhe, hindi ka ba natatakot na magising ka isang araw? At maging muli ang binatang Luo na kontrolado ng ina. Ano naman kung bumalik ako? 30 taon akong nabuhay. Ngayon ko lang naramdaman na mas masaya ang pagkawala ng kontrol kaysa sa pagiging perpekto. Kaya makinig ka sa sasabihin ko. Alam mo ba ang treatment ng obsessive-compulsive disorder? Sabi ng doktor, 10 taon kong inumin ang gamot. Parang pagkain at tubig, hindi pwedeng tumigil. Pero simula nang makilala kita. Isang piraso, hindi ko kinain. Hindi ito pagsusugal. Alam kong kapag nandito ka, kaya kong manatiling matatag. 10 taon. Paano kung magbago ang isip mo sa gitna? Paano kung hindi ko naabutin iyon? Anong gagawin ko? Kanina, sinabi niyang mahalaga rin sa kanya si Tangdoo. Ni hindi pa nga niya nakikita si Tangdoo. Paano ko paniniwalaan ang taong madaling magsalita ng ganyan? Siguro, hindi ko lubos na kilala kayo ni Tangdoo. Pero ang mga bagay na tunay kong gustong ipatanggol, iyan lang ang natitira sa mundo. Totoo o hindi. Maniwala o hindi. Panahon ang magpapatunay. Lo Yunhe, kung mandaraya ka, ilalabas ko lahat ng pangit mong litrato at ginawa mo. Sa Weibo. Ano ang utos ninyo, binata? Maghanda ka ng ilang bagay, ipapadala ko ang listahan. Mas mabilis, mas mabuti, ay deliver dito. Binata, bihira kang magkaganoon, kaya ba? Tumigil ka kung wala sa loob ng kalahating oras. Ayusin mo na ang resignation mo mamaya. Ano PA Beng sasabihin? Makakarating yan sa inyo sa loob ng kalahating oras. Mas mahirap pa to kaysa sa merger case at risk-sharing agreement. Yung Prada socks na 5,000, ginamit lang pang sakal ng kabinet. Mababaliw si Inin kapag nalaman niya. Pagbalik ni Inin, makikita niyang na-renovate na rin ang kwarto. At makakakain pa ng luto ko. Siguradong hindi na siya magagalit.
4 na oras na siyang out, wala pa rin. Baka kaya. Hello, Blue Star Financial ba? Nandito pa ba si Accountant Kin sa kanyang station? Sino po ito? Ay, Boss Luo pala. Yung kanina, baguhan lang po, si Accountant Kin. Sumama po sa inuman kasama ng mga inspecting officer. Wala po sa opisina. Saan? Sino? Sabihin mo. Lu Yunhe. Bakit mo dinelete yung mga laro ko sa computer? Yung simpleng match negatibo 3 game, na-complete ko na hanggang. Ika-negatibo 986 na level. Xiao Kin. Kailangan mas maigi ang park. Check SA Annual Inspection Materials. Halika. Ito pampawala ng hangover ni Director Lee. Kainin mo. Lu Yunhe. Manloloko ka. Halika, buksan mo bibig mo. Kakagatin kita. Tumutol ka pa, hayop. Subukan Montag. Saan galing tong hayop na to? Ginugulo Montag, yung ginagakakao. Galing sa Demolition Office. Nanakit ka ng tao. Na, video ka o yan. Bukas, magsasara na kumpanya mo. Swerte, eksperto ako sa pagsasara. Kailangan ng department password para sa confidential files. Access granted. Zino ka talaga? Paano mo nalaman password ng ahensya namin? Hindi ka dapat malaman pangalan ko ang tulad mong basura. Tama ba, Director Lee? 3 kabit sa labas. Kumita ng 15 milyon sa lagay, inilipat ang assets sa ibang bansa. Sarili International Bank, gusto mo bang malaman? Maaalala ko pa password ng debit card mo. Kung magmamalaki ka pa, bukas, matatanggal sa trabaho tong babae. Nagkakamali kami. Lu Yunhe, wag mong ayawan yung binigay kong nekti. Pasensya na, ginamit ko yung regalo mo sa isang kalokohan. Inaanyayahan ng magandang binibiningin na pumunta agad sa President's Office. Magsuot ng pinakamagandang damit. I suggest ko yung pogi. Sa tingin ko, pwede na. Ganyan ang disenyo. Pwede, yan. Yin. Saan ka pupunta? Boss Luo, nag-uusap kayo ng trabaho, nandito ako. Hindi ba't medyo hindi angkop? Huwag kang gumalaw. MS. Gin, kami ay MKHI and Gown at Custom Designer. Mangyaring makipagtulungan ka, susukatin namin ang iyong sukat. Ayos ka, Lu Yunhe, sabi mo nga secret. Ngayon kitang kita, pag uwi kita pagbabayarin.
Tapos na ang pagsukat. Huwag mong akalain na hindi ko alam. Si Kinway Dong ay accountant sa Luo family. Sa loob ng maraming taon, hindi mo ba siya tiningnan? Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit siya lumapit sa iyo? Hindi lahat ay tulad mo sanay sa pagkalkula. Dalawang mukha. Paano naging kasalanan ko na hindi kita napalaki ng maayos? Ganyan ka na lang makipag-usap sa iyong ina? Lo Jinyon, maaari kang magpanggap bilang aking ina. Kung talagang naiintindihan mo ang bigat ng dalawang salitang iyon. Lumaki na ang pakpak, ngayon ako na ang turuan? Naiinis ka ba sa sobra mong pera? Marie Kong. Putulin ang lahat ng iyong funding chain. Hindi ko rin kailangan ng iyong maruming pera mula sa pang-aapi ng mahihirap. Pupunta ako sa family dinner. Maghanda ka. Hindi ko kailangan ng payo mo, huwag mong kalimutan. Ang ama ng iyong girlfriend na yan, kung bakit hindi nakulong, ay dahil sa akin. Mas madaling ilagay siya ulit sa loob kaysa magkalat ng pera. O kaya, ipadala ko ang babaeng yan sa ibang bansa para magpagaling. Tulad ng pagtreto ko sa asong yon noon. Tandaan mo ang mga bagay na hindi namatay noon. Babalik para maningil, magkita tayo sa family dinner. Yun. Siguro aalis na lang ako. Ayokong makita ang pagitan mo at ng nanay mo. Yin. Maniwala ka sa akin. Magagawa natin ito. Hindi ba sinabi ko huwag mong isuot ang shirt na ito? Nakakahiya. Ikaw ang nagtahi, tapos huwag isuot. Ikaw naman, nagsusuot ng kolar, hindi ka ba nahihiya? Ano ba alam mo, mas uso ngayon ang choker kaysa necklace. Gago, nagbibiro lang ako. Maganda ka sa anumang suot mo. Ang partnership na ito. Sino ang makakaisip? Tingnan Montag. Sino tu? Nagbago ng panlasa si Yunhee, eco-girl naman ngayon. Bakit ang kwintas niya? Paang collar ng aso. Gusto maging alaga? Ingit ka? Anak mayaman, yan eh. Maraming laruang hindi masyado. Huwag kang kabahan, sundan mo lang ako. Mga bisita. Hayaan niyong ipakilala ko. Si Kim Inyin. Ang tanging minamahal ko. Ikaf si Uenuen, DIBA? Ang tagal kang itinago ni Yunhee. Sa wakas, nakita na rin kita. Maganda ang kwintas mo. Mas maganda pa to kaysa sa mga perlas ng mga sosyal. Tita, ito po ay kay Sugar. Uenuen. Nung bata pa ako, nag-alaga rin ako ng asong kalye. Mayordoma, Kunin Montag, Jung Ruby K.O. Palitan natin ang kwintas ni Yinyin. Opo, Mises. Suotin niya ang gusto niya. Matanda na ako, hindi ko na kayo naiintindihan. Huwag na kayong manood. Lipat na tayo sa dining, kain na. Tara. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Tingnan. 。 Tingnan.
Ang pangunahing ulam ngayong gabi, world-class na steak. Dinala lang ng eroplano mula France 2 oras ang nakalipas. Bihira lang makakain ng ordinaryong tao. Napakatawa ninyo, tita. UNN. Bakit hindi ka sumunod sa tabi ko? Para malagaan kita. Hindi na sasama siya sa akin sa dulo. Kain na po tayong lahat. Tito. Narinig ko, 7% ang shares ninyo. 2 milyon ang lugi. Kumain KPA. Para magsara na. Opo. May problema SA transport permit. Pero ang problema, Matanda Kana. Pirmahan Montag. Tu. hayaan mo ang pamangkin mong mag-manage. Ito ba ang pagkain? Parang pinaghahati ang bangkay ng hena. Subukan mo ito. Ikaw pa mismo ang naghain, naiilang ako bilang anak mo. Unang pagbisita ng manugang ko sa bahay. Kailangan lang ng biyenang ako na magpakita ng mabuting loob. Salamat po Nay, tamang-tama ang luto. Para siyang naghihintay ng lason ang pamilyang ito. Ilang beses na nga ba silang naglalasonan sa isa't isa? Ginang. May isang pilay na nagngangalang Hugo sa labas ng pinto na gumugulo. Sabi niya gusto niyang makita ang kanyang manugang. Pilay lang ba at nagkakamalang mag-apelido ng Hugo? Itapon ninyo sa likod na eskinita para pakainin sa aso. Opo. Ito ang ama niya. Ikaw ang may sala sa pinsala sa paa niya noon. Bigyan mo ako ng 5 minuto, huwag mong hawakan ang kahit anong pagkain dito. Tigil. Hayaan ninyo akong pumasok. Hahanapin ko ang aking manugang. Anong karapatan mong pumasok sa pintong ito? Umalis ka diyan. Hayaan ninyo akong pumasok. Kung ayaw mong umalis kahit binigyan ka na ng pagkakataon, kaya naman dapat ka na naming asikasuhin. Hilahin ninyo siya. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Alam mo ba bakit laging sinusuri ni Yunhe ang pagkain bago kumain? Dahil noong 12 kaarawan niya, naglagay ako ng bubog sa keke na binigay ko sa kanyang ama. Hulaan mo, buhay pa ba ang pilay na iyon ngayon? Dahil gusto kong makita niya ng mismong mata. Ang kanyang anak. Kung paano ko siya pinalaki bilang isang bantay na aso. Tigil. Sinong nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na galawin siya? Umalis kayong lahat. Yunhe. Ikaftea yan? Itay. Ikaftea yan? Itay. Bakit nila kayo pinagtatrato ng ganito? Paano nila nagawa ito sa inyo? Anak, hindi mo pa ba nakuha ang ibig sabihin nito? Nahulog ka sa bitag niya.
Hindi ako kusang bumalik dito. Ang Nanay Montag. Ang nagpadala ng tao para dukutin ako at ibalik dito. Halika. Huwag mo na akong intindihin, umalis ka na. Untahan mo at iligtas ang bata na si Yin, bilisan mo. Matagal mo nang kilala si Yin. Hawakan Montag. Ito ang peking talaan na pinagawa ng nanay mo sa tatay ni Yin. Dahil dito, ginawa niya ang lahat kay Ginoong Qin. Binali ang kanyang gulugot. Kaya palagi kang nagtatago. Dahil sa tatay ni Yin. Matagal mo nang alam si Yin. Bilisan Montag. Hindi ito ang oras para magtanong. Ang nanay mo, hindi lang ako ang target niya. Sinadya niya ang oas. Gusto niyang makita mo ang kalagayan ko ngayon. At lalo na si Yin, gusto niyang sirain ang bata. Bilisan mo, iligtas mo siya. Tatay. Magtiis ka. Hintayin mo ako. Tanghalian, 15 piso. At kamatis, 2 piso. Binibining Kin. Ito ang mundo mo. Et dito. Hindi ka nababagay. Huwag mong isipin na dahil mabait sa'yo si Yone, ay bigla ka ng angat at papasok sa pamilya Luo. 10 taon na ang nakalipas. Ganyan din ang tatay mo noon. Akala niya, dahil nakatulong siya sa pamilya Luo, ay magkakaroon siya ng ginhawa at yaman. Ano ang nangyari? Ikaw ang kumokontrol sa lahat. Kaya pala takot na takot ang tatay ko sa mga nakaraang taon. Mas piniling magtiis kaysa sabihin sa akin ang nangyayari. Ngayon. Ikaw naman ang pipili. Tulad ng isang aso, mula rito. Umalis ka ng mag-isa. At mawala ng tuluyan. O, tulungan kita at ang tatay mo. Na manahimik ng tuluyan. Tulad ng dati. Aalis ako. Luyon he, tapos na ang palabas. Wala na tayong utangan. Tatay ko, kung may mangyari sa kanya, hindi kita patatawarin kahit mamatay ako. Yin, nasaan ka? Sagutin mo ako. Yin, nasaan ka? Sagutin mo ako. Yin. Masamang babae ka. Ano ba ang balak mo kay Yin? Pagbabayaran ko ang lahat sa tatay ko.
Ngayon, sabihin mo sa akin. Nasaan si Inyen? Anong nagmamadali? Di ba't sinabi ko sa'yo, ang lalaki ng pamilya Lu, dapat laging manatiling disente. Siya ang umalis ng kusa. Sabi niya. Masyadong makinang ang mundo ni Jiluo. Wala siya kundi isang maliit na alikabok na maaring makasakit sa mata balang araw. Kalokohan. Napagdaanan na namin ang lahat ng yon. Ano ginawa mo sa kanya? Parang noong. Kay Tangdo ba? Si Tangdo. Yang maraming asko. Yunhe. Dapat naintindihan mo na noong 10 taong gulang ka pa lang, ang mga bagay na di para sa mundo mo. Kung ipipilit, masasaktan lang. Mas matalino ang babaeng yon kaysa sa aso. Alam niyang umalis. Kahit papaano, mas disente yon. Hindi siya aso. Tao siya, may buhay. Nangako siya sa akin. Sasamahan niya akong gamutin ang masamang sakit na iniwan mo. Paano niya ako iiwan? Mahal niya ako. Isang babaeng di kayang magbayad ng gamot ng sarili niyang ama. Anong karapatan niyang magsabi ng mahal? Iniharap ko lang sa kanya ang katotohanan. Kayong dalawa, hindi kayo makakatakas sa akin. Yung ama niyang sangkot sa pandaraya sa pananalapi. Kung lalabas ang totoo, ano kaya ang mangyayari? Alam mo na pala. Sinusubaybayan mo na pala siya. Ginamit mo pa ang ama niya para takutin siya. Gusto ko lang siyang protektahan. Proteksyon. Ang paglalagay mo ng maya sa kulungang ginto, proteksyon ba yon? Ang paglipad niya palayo, sayo, Sa kanya. ay pinakamagandang wakas. Di mo naintindihan nung 10 taong gulang ka. Ngayon. Naintindihan mo na, di ba? Di ko naiintindihan. Kung mawalan siya ng kahit isang hibla ng buhok, susunugin ko ang bahay na to. Susunugin ko lahat ng mahalaga sa'yo. Sinasabi ko to ng seryoso. Sage, umalis ka na. Hanapin mo siya. Pero tandaan mo, sa sandaling lumabas ka ng pintuang to, hindi ka na ang binata ng pamilyang Lu. Ang credit card mo, ang mga resources mo, ay mawawala kasabay ng pag-ibig mo. Mawawala ang lahat. Kahit wala yon, makikita ko pa rin siya. Dahil ngayon, hindi na ako ang batang 10 taong gulang. Yin, nakauwi na ako. Huwag kang magtago. Ruby, nandito ka pa. Nandito pa siya, di ba? Hindi ka niya iiwan. Yin, huwag mong pakinggan ang nanay ko. Yin, huwag mong pansinin ang sinasabi ng nanay ko. Hindi yon totoo. Ang hirap-hirap kong natagpuan ka talaga. Yunhe, naririnig mo ba? Ito yung ibinigay mo sa akin bilang regalo. Sa isang buwan nating pagsasama, naalala mo? Noon ang makulit pa si Ruby, nasira niya ito. Inayos ko ng matagal, mahirap na inayos, siguro. Ito na ang huling paggamit nito. Huling beses na. Ano nang ibig mong sabihin?
Tama ang nanay mo, yung asong kalye. Hindi dapat maghangad sa kulungang ginto. Siguro yung pagkikita natin noon ng 10 taon ang nakalipas ay isang magandang pagkakamali lang. Pero, yun he. Huwag kang malungkot, okay? Iiwan ko si Ruby para sa'yo. Ingatan mo ito ng mabuti. Sa panahon na magkasama tayong nangungupahan, isipin mo na lang na parang panaginip lang itong lahat. Isang palabas lang, okay? Tapos na ang palabas. Pero ang puso ko hindi na mababawi. Hindi ito palabas. Hindi ito kailanman naging palabas. Tapos na ang dula, wala nang utang na loob. Inay, ang palabas na ito, nasiyahan ba kayo? Nasaan si Inyen? Sabihin mo sa akin. Para lang sa isang pusang gala, sisirain mo ang sarili mong tahanan? Ginong Luo. Seryoso ka na talaga? Itigil mo na ang pagpapanggap. Lu Jinyon, ang mga ginawa mo sa tatay ko nitong mga nakaraang taon, huwag mong isipin hindi ko alam. Sorsip Emo. Ganito ako. Lahat ng ginawa ko, para lang sa iyo. Hindi ko kailangan yan. Lu Jinyon, noong mga araw, inyong binalak na lasunin ang lolo. Pinalitan ang huling habilin at ginawang lumpo ang aking ama. Lahat ng ito ay para lang mapunan. Ang kahabag-habag mong paghahangad na kontrolin ang lahat. Inagaw mo ang pagmamahal ng tatay ko. At ngayon, gusto mo pang agawin ang babae ko. Mula ngayon, palitan ko ang apelyido ko sa Ho. Wala na akong kinalaman sa inyong angka ng Luo. Luo Yunhe. Huwag kang magmalabis. Nagpalit ka na nga ng apelido kasama ng babaeng yon. Isipin mo na lang, ang mga taon na pinag-aral at pinakain kita ay parang kinain ng aso. Pinag-aral at pinakain mo ako. Huwag mong isiping walang alam. Malinaw na nakasulat sa talaan ng aking ama. Noong inagaw mo ang kanyang negosyo, ang orihinal na shares na pinaghirapan niyang iwan ay inilipat lahat sa pangalan ko. Itong mga taon, binugbog at pinahirapan mo ako. Hindi ba't para lang lubos mong makontrol ang iyong imperyo ng negosyo? Huo Yunhe. Yan ba? Ong Konting shares Emo. Ay hindi katumbas ng hirap na dinanas ko sa 9 na buwan ng pagbubuntis. Kung gusto mong hanapin si Kenyinyin, Sage, baka wala na sa lungsod ang babaeng ito. Guardia, samahan ang bisita palabas. Hindi na kailangan. Ako na ang aalis. Itinuro sa akin ng aking ama, kung hindi maayos ang sariling tahanan, paano pa ang iba? Ang mga usapin ng angkan ng Huo, hintayin mong ayusin ko ito ng maayos. Mga hayop kayong lahat. Yin. Na-archive na ang mga voucher matapos mag-resign si Miss Kim. Pero kakarating lang niya para humiram ng shredder. Yin.
Congratulations, naging kauna-unahan kong ka-share sa bahay. Congratulations sa pagpasok mo sa Blue Star Tech. Feature Accountant Kin. Maniwala ka sa akin, isang beses lang. Ayoko lang na maapi ka. Mas mababa kaysa sa luha ng iba, tao lang ang gamot. Kagabi pa dito nagpunta, tong dalagita, para maghanap ng matutuluyan. Sabi daw gagibayin na raw to. Umupo rito, umiyak ng kalahating oras. Saang kwarto siya nakatira? Ruby, pasensya na, pero kasama ko, puro hirap lang ang mararanasan mo. Mas masama ang kondisyon dito kaysa sa hostel. Pero hindi na ako mapapaalis dito. 'Di ba? Hoy, Tay, gabi na, di ka pa natutulog? Uin, anak, bakit kanyan ang boses Montag? May ubo KBA? Wala, kakagising ko lang, medyo namamalat lang ang lalamunan. Malamig na ang panahon ngayon, di ba sumasakit ulit ang dati mong sugat? Wala yun, wala. Huwag kang mag-alala sa akin. Kamusta naman ang trabaho mo? Sanay ka na ba sa bagong tirahan mo? Di ba kayo nag-away ng kasama mo sa bahay? Mabuti naman, okay na okay. Mabait naman sa akin ang kasama ko, totoo. Maayos din ang tirahan, maayos din ang trabaho. Pinuri pa ako ng boss ko. Mabuti naman, mabuti. Sabi ko na nga ba magaling ang anak ko? Tinatanong ka ng nanay mo, sapat ba ang pera mo? Kung kulang, sabihin mo sa amin, huwag kang magtipid sa sarili mo. Sobra-sobra pa. Ingatan ninyo ang sarili ninyo, huwag magtipid, gastusin ang dapat gastusin. Namimiss ka lang ng nanay mo, umuwi ka pag Pasko ha. Tay, di ko na kayang maghintay hanggang Pasko. Ang hirap talaga sa lungsod. Hirap na ako, uuwi na lang ako para samahan kayo. Paalam. Ruby. Paalam. Yunhe. Ngayon talaga. Uwi na ako. Ni harapang paalam ayaw mo pang ibigay sa akin.
Yin Yin. Young Master Luo, patawarin mo na ako, yung tulad kong damo. Di ka rapat dapat sa gintong haula mo. Ngayon, hindi na ako Luo. Mas maganda ba ang Huyunhe? Tingnan mo, Yin Yin. Naalala mo pa ba ang urban village na yon sa youth hostel? Nagpartner ako kay Linwan para bilhin ang buong lugar. Gagawa tayo ng affordable apartments para sa mga kabataan. Linwan. Magkasama pa rin kayo. Napilitan na rin ako sa sitwasyong ito. Tama si Lo Yunhe, ang buhay at pag-ibig. Sa harap ng kapital, wala talagang laban. Napilitan na rin ako sa sitwasyong ito. Tama si Lo Yunhe, ang buhay at pag-ibig. Sa harap ng kapital, wala talagang laban. Congratulations. Tangang tao. Business partnership lang kami. Galit siya sa nanay ko dahil sa real estate monopoly. Nagpartner kami para sa Yin Green Space. Pagka-release, 3 high-end project ng Luos ang bagsak. Yin Green Space, para sa iyo ang pangalan. Plano mo na tumula pa sa youth hostel. Sabi mo, gusto mong maging bato na durugin ang kapital. Kaya gumawa ako ng martilyo para sa'yo. Tingnan mo ang bagong bahay natin. Mula ngayon, ako na ang magbabayad ng renta. Saan galing ang pera ng batang to? Isinangla ni MR Huo ang lahat ng original shares. I8 bilyon ang investment ng Lin family. Kontakin ng media. I expose ang falsified accounting ng tatay ng babaeng yon. Kakatanggap ko lang ng court summons. Reopen na, abogado ng plaintiff ay chief legal counsel ng Lins. Huo Yunhe. Kung kayang kitang ipanganak, kaya rin kitang sirain. Unang araw sa trabaho ni Accountant Kim. Sama ka sa almusal. 3 rules. Una, huwag makialam sa trabaho ko. Bukas ang bibig. Pangatlo, kainin ang almusal kong luto araw-araw. Hindi ito opresyon ng kapitalista, di ba? Ma'am, may bilin si Mr. Huo. Isang bantay lang, may karapatan kang pigilan ako. Umalis. Wala siyang karapatan. Ako? Lin Van.
Taksil kang babae. Huwag mong kalimutan, mabuti ang trato ko sa iyo nitong mga nakaraang taon. Boss Lou, syempre, naalala ko kung paano mo ako tinrato ng mabuti. Ginamit mo ang dahas para kontrolin ang lupa. Kaya't hindi makabili ang mga tao ng bahay, naghihirap ang lahat. Ginamit mo ang lahat ng paraan para panakot at pahinain ang Lin Group. Pinilit mo akong maging manugang mo. Yan ang mabuti mong pagtrato sa akin. Pero huwag mong kalimutan, ang Lin Group mo sa paningin ko ay wala. Kaya kong gibay nito anumang oras. Hihintayin ko na lang na lumuhod ka sa harap ko, humihingi ng tawad. Oo nga pala, sabihin Montag es abatang yun. Ang hawla na ginawa ko, kayo ko rin itong durugin. Akala mo ba, perpekto ang mga ginawa mo? Ito ang ebidensya ng illegal mong pag-ipon ng pondo. Hintayin mo na lang ang parusa ng batas. Masyado ba kayong nangangarap? Sa LNXNG City, hindi kayo ang masusunod. 1 kilos lang ng aking daliri. Kayang-kaya kong. IPA Impiono KO. Ganon ba? Eh kung idagdag mo pa ako. Akala mo ba makakalimutan ng lahat ang mga ginawa mo? Linwan, Ang tagal nating hindi nakita, Yinyin. Hindi ka o akalain. Na taga-audit office ka pala ng LNXNG City. noon mahina ako at kulang sa ebidensya. Kaya't hindi ko na agapan na linisin ang pangalan ng aking ama. Maligayang bati, nagkatotoo na ang gusto mo. Pero, hindi ko inaasahang ikaw pala ang naging. Azava ni Yunhe. Nga, hindi ko rin inakala. Na childhood friend ka pala ni Luo Yunhe. Ngayon, magkaibigan tayo, nagkatunggali pa. Mabuti. Napak-abuti. Pero kahit mamatay ako, isasama ko kayong lahat. Makakalayo ka ba? Kumpleto na ang ebidensya laban sa illegal na pag-ipon ng pondo ng nanay mo. Nakausap na ang Home for the Aged at handa na ang papeles para sa sapilitang pag-alaga. Ang utang niya sa aking ama, babayaran niya sa natitira niyang buhay. Ginang Luo Jinyon, pakisamahan po kami sa investigasyon. Sana noon ko pa kayo pinatay kasama ng asong yun. Sayang, matibay ang buhay namin. Dalhin siya sa Jinsinyuan Home for the Aged. Siguraduhin kukunin lahat ng matutulis na bagay. Ruby, huwag kang talon ng talon. Bago lang to, binili ko. Hayaan mo na. Mas importante ang gagawin natin. Gusto mo rin bang masapak? Huwag. Susuko na ako, susuko na. Nandito ako para pag-usapan ng importante. Pirmahan na ang kontrata. Bilyonaryo na si Boss Ho, gusto pa rin mag-share ng bahay? 500 bawat buwan, lifetime contract. Naalala mo pa ba ang kasunduan natin sa pag-share ng bahay? Ngayon, pwede ko nang ilagay ang apelyido. Nagpadala uli ang anak mo ng 1,000,000 para sa nursing fee. Gamitin mo para bumili ng Joss Paper. Azong ulol. Ang isang asong ulol ay may karapatang pumasok dito.
Yin muling buksan ang iyong mga mata. Yin, pakasalan mo ako. Gusto ko. Sa totoo lang, one-way ticket lang ang binili ko noong araw na iyon. Swak. Ako rin. Fu Yunhe. Tingnan mo ang anak mo. Mahirap hulihin si Ruby. Ngunit ikaw, kayang-kaya kitang dakpin.